Kasi guys, minsan may mga nagpupunta ng mga photographer dito tapos nagugulat ako, hindi pala sila marunong mag-print. Tapos nagtatanong sila kung ano bang printer ang maganda para sa kanila. Pinakamagandang printer talaga pagdating sa portrait printing or photo printing ay mga 6 colors talaga na printer, which is yung L8050 nga. And syempre kung meron kang photo booth business, at makikita nyo yan guys, halimbawa umattend kayo ng isang occasion, tapos nagpa-photo booth kayo guys, makikita nyo doon ang ginagamit nila na printer doon is L8050. So ipapakita ko sa inyo guys kung bakit ba L8050 ang kailangan mong piliin na printer at kung gaano ba ito kaganda. So guys, sigurado naka-attend ka na ng isang occasion. Tapos guys, nagpa-picture and nagpa-print ka dun sa photo booth. Makikita mo guys na Epson na L8050 yung ginagamit nila na printer dun. Kasi guys, ito talaga yung isa sa the best na printing pagdating guys sa photo printing. Kasi nga guys, 6 yung kulay ng ink nito. So meron siyang CMYK. And na nadagdag sa kanya guys is yung light cyan and syempre light magenta. Then isa pa guys ay hinahanap natin, syempre gusto natin guys ng borderless printing. So ito guys, meron rin siyang borderless printing. Kung napanood mo guys yung isa kong vlog kung bakit ba nasisira yung mga printer, so number 1 na dahilan doon ay nag-feed tayo ng makakapal na papel. So ito guys, pwede dito yung makakapal na papel up to 300 GSM. Syempre guys, may mga certain materials pa rin siya na gumuguhit yung tip niya kasi hindi natin inaalis yung tip nito. So dahil nga guys, pwede ito sa makakapal na papel, syempre guys, pwede ka mag-print ng direkta sa magnet. Kasi guys, mayroong isang brand ng magnetic sheet. Mga 280 to 300 GSM lang guys yung kapal niya. So pwede ka na guys mag-print direkta dito. Kasi kung ipiprint mo yon sa L121, masisira guys yung feeder nun. Kasi nga guys, sabi ko sa inyo na hindi ka pwede mag-feed na makakapal na papel sa Epson na L121 kasi ang pwede lang dun guys is up to 200 GSM lang, no? So same rin yan guys sa L3210. At syempre sa L5290, 200 GSM lang guys talaga yung maximum na kapal na pwede sa kanila. So kung pipilitin mo yan guys, masisira yung printer mo. Pero dito guys sa L8050, up to 300 GSM guys, pwede ka mag-print dito. So pwede ka rin dito guys mag-print ng diretso sa CD. Kaso ewan ko kung may CD pa ngayon. And pwede ka rin guys dito mag-print diretso sa PVC. So halimbawa may magpapagawa sa'yo na paisa-isa lang na PVC ID, no? So pwede mo nang i-print dito. Pero syempre kapag ka maramihan, mas mapaganda pa rin guys at mas mabilis pa rin kung nagpiprint ka nga dun guys sa PVC card sheet. Tapos saka mo siya ika-cut nung PVC die cutter. Kasi yung paisa-isa nito, medyo matagal talagang printout yon. And isa pa guys sa hinahanap sa akin ng mga tao ay Wi-Fi siya. So pwede ka guys mag-print direkta dyan sa cellphone mo. And syempre guys, kinagandaan no, halimbawa 2 o 3 yung PC mo o laptop mo, pwede ka guys mag-print direkta dito through Wi-Fi lang. Or pwede rin guys, halimbawa yung isang PC mo nasa kabilang kwarto, so pwede ka mag-print dito nang hindi mo na guys nililipat-lipat yung PC mo, no? Kasi nga pwede ka mag-print through Wi-Fi. Pero syempre, mas maganda pa rin guys na naka-wired connection to dun sa main unit mo o dun sa main laptop na ginagamit mo sa printing business mo kaysa naka-Wi-Fi. Kasi magkatabi lang naman yan. Yung iba kasi guys, kung binibilit nila yung wireless, ito lang naman yung laptop mo, ito lang naman yung printer mo. So guys, sa bilis pa rin talaga mag-print kapag ka-wired connection. So sagutin ko muna yan, bakit nga ba pigment ink guys ang ginagamit natin kaysa dun sa original na ink ng Epson. So unang-una guys, mas murang pigment ink. Kasi guys, ang original ink nito, mga 400 pesos ang bawat isa. So 6 na kulay to. So yung 6 na kulay na yun guys, gagastos ka na kaagad doon ng 2,400 pesos kapag ka nagpalit ka ng ink. Pero guys, ang pigment ink, ang presyo niya lang is 150 pesos lang isa. So kung 6 na kulay yun guys, 900 pesos lang ang magagastos mo. Tapos yung pigment ink natin guys ay 100 ml to, no? Versus dito na 40 ml lang yung laman niya. So doble guys yung laman nito kaysa sa original na ink nito. So pangalawa guys, na kinagandahan ng pigment ink ay syempre hindi siya nagfi-fade. And pigment guys talaga yung ginagamit natin for general printing. Okay? So may magtatanong na naman again, pwede ba sa document? Syempre pwede guys ang pigment ink sa document printing. So ito rin guys yung madalas na ginagamit natin pag magpi-print ka sa PVC ID. Syempre sa mga sticker label nga or anything na print na kailangan ng pangmatagalan, no? Kasi nga guys, again, ang pigment ink ay hindi siya nagfi-fade and at the same time, waterproof guys ang pigment ink. So halimbawa guys, nag-print ka dito sa vinyl na sticker using pigment ink, pwede mo na to guys ilublob diretso dun sa tubig at hindi guys mawawala yung ink nun. So ngayon guys, ang gagawin natin, i-unbox na natin to, itong Epson na L8050 na 6 colors. So gamit tayo ng gunting, huwag kayo mag-alala, matagal ako sa printing business, kaya kabisado kong gumamit ng gunting. So punitin na natin to. Ito guys, yung isa sa pinakamasarap na feeling kapag ikaw ay nagpupunit nung tape, nung printer mo, no? So ikaw yung pinakaunang nag-open yan. Satisfying.
So ito guys yung mga laman ng box niya. So syempre guys meron tayong USB cable para sa printer. So kanununuan pa ng printer, ganito na talaga yung itsura niya. Lalo na paggawa ng Epson. Then syempre power cord. Tapos ito yung mga ink na sinasabi ko sa inyo kanina. So meron siyang light cyan and syempre light magenta. Ito mahal to eh. Then meron pang ibang kulay ng ink dito. Ito naman yung CMYK. Yan. So, 6 na kulay guys ng ink. Pero hindi na natin to gagamitin kasi yung gagamitin natin dito is pigment ink. And syempre yung tray na sinasabi ko nga sa inyo na pwede kang mag-print through PVC and pwede kang mag-print through CD. So, ito yung hulmahan ng CD. And ito naman guys yung hulmahan ng PVC. So, bago ka guys mag-operate ng any electronic device, mas maganda guys basahin nyo muna yung instruction manual. So, ito na guys yung printer natin. Bagong-bago. So guys, huwag kayo masyado excited. Ang gawin nyo, alisin nyo muna yung mga blue tape na to. Okay, so meron dito 1, 2, 3, 4. Kasi yung iba nakakalimutan nilang alisin yan eh. Pag nakalimutan mo guys alisin yan, ay nagja-jam yan. Ito, 5. So dito guys, meron ditong maintenance box. So ito guys, pinapalitan to balang araw pero huwag kayo magalala, matagal na matagal pa yan. Then dito guys, yung lalagyan natin ng ink. So dito guys, yung labasan ng papel. Tapos dito naman yung pasukan ng papel. Oh, di ba? Social. Yan. Tapos ito yung lock ng paper. Sobrang importante nito eh. So again guys, ang gagamitin natin dito ay yung pigment ink na. Hindi na natin guys gagamitin to. Diretso na kaagad ito. Kasi guys, ang unang-unang pagkakamali dito, sinasabi nila na pag naubos raw ba to, saka ito isasalin. Mali yun guys. Ito kaagad yung isasalin mo. So 6 na kulay ito. Yan, CMYK. Tapos ito yung light cyan and syempre light magenta. So paano siya guys sasalin? Syempre, halimbawa itong light magenta na to, tapos meron tayong libre dito na bote. Yan, kasama na yun sa package pag nag-avail kayo sa amin. So pag inalis nyo to guys, ay meron siyang takip pa dito, no? Baka magulat kasi kayo hindi siya nagsasalin. So inaalis to. So ang gawin natin, salin muna natin tong ink dito. Yan, so halos mapupuno mo na yung isang ganito. So dito guys yung lalagyan ng ink. Yan, so i-open mo lang to. Tapos may makikita ka naman dito, syempre black, light cyan, magenta, cyan, yellow, light magenta. So itong ink natin na to guys is light magenta to. So wag kayo magkakamali dito. Pag nagkamali kayo dito, nako, yari. Yan, tapos ito pwede na natin tong isalin. Yan, so hintayin nyo lang siya bumaba. Huwag nyo pipigain. Then syempre bantayan nyo rin dito. Kailangan umabot lang siya hanggang dun sa pinakataas na limit. Nakita nyo yun, yung dalawang guhit na yon, dapat hanggang dun lang siya. So pag ganyan, okay na yan. So alisin nyo na to. Yan, then takpan na natin siya. Okay, so gawin rin natin siya guys sa iba pang kulay. And tip lang guys, no, itong dalawa na to, yung light magenta saka light cyan guys, lagyan nyo siya ng label. Ayan, no, LMLC. Ibig sabihin light magenta saka light cyan. Kasi mamaya mapaghalo nyo itong dalawang to, nako, delikado yan. Okay, kasi ito cyan to, ito magenta. So guys, after nating salinan ng ink, okay guys, after ibig sabihin nun guys, patay yung printer habang sinasali natin yung ink, saka natin siya guys ipa-power on. So ganyan guys, hindi baliktad. Hindi mo siya ipa-power on, saka mo isasalin yung ink. Ang gagawin mo again, isasalin mo muna yung ink, patay yung printer, saka mo siya ipa-power on. So isaksak ko lang siya dito. Then sa bandang kaliwa guys, dito sa likod, yan. Nandito guys yung kanyang saksakan nitong power cable. Yan, so isaksak lang natin dito. Then guys, next na gagawin natin, syempre on na natin siya. Then guys, ang mapapansin nyo dyan ay ito, meron siyang orange. Kasi mag-i-ink charging muna tayo. So paano ba guys mag-ink charging? I-hold mo lang to. Yan. So kapag gumalaw na ulit yung printer mo, hintayin mo na lang siya guys. So guys, pag nakikita nyo yung nagbiblink ng ganyan, alternate, huwag kayo magpapanik. Okay, nag-i-ink charging lang yan. So patapusin nyo lang yan guys. Pag naka-steady na guys yung kulay nito, pwede na natin to guys i-set up sa laptop o PC natin. A few moments later. So guys, ito okay na siya, no? So exactly 8 minutes nung inorasan ko siya, nag-stop na guys yung blinking light. So after natin guys mag-ink charging, isi-set up na natin siya sa laptop o desktop mo, no? So ito yung kakailanganin natin, syempre USB cable. Yan, so i-plug mo lang siya dito. Then ito naman guys, syempre ipa-plug mo to dito sa laptop. Sa Google guys, i-type mo lang Epson L8050 driver. So yung pinakauna guys sa lalabas, ito guys yung i-click natin, yung may nakalagay na epson.com.ph kasi nasa Pilipinas tayo, no? So i-click lang natin to. Then dito guys sa download, syempre select mo lang yung OS mo. Usually yan Windows 10 o Windows 11. So sa akin Windows 11. So click ko lang tong go. Tapos ito guys, itong recommended for you. Yan, so i-download natin to. Tapos accept lang natin, then i-open natin siya guys. So click lang natin tong okay, then accept lang natin yan kahit di na natin
natin binabasa. Yan, tapos next lang natin. Then ito, nagawa na natin to kanina. Nagsali na tayo ng ink. So, lagyan natin ng check dito. Click natin tong next. So, una nyo guys i-install is yung printer driver. So, next natin na gagawin guys, i-connect natin siya sa Wi-Fi para makapag-print ka nga ng wireless. So, pwedeng laptop, pwedeng cellphone. So, ang gawin natin, select lang natin to, itong connect via Wi-Fi automatically. Then, click lang natin tong next. So, gagawin natin guys, i-press natin tong Wi-Fi ng 5 seconds. Okay, para mag-alternate blinking siya. Then, dito naman tayo guys, click natin tong next. So, dapat guys, pareho ng pinagkakabitan na Wi-Fi network, yung inyong printer at syempre yung inyong laptop o desktop. So, i-connect nyo sila guys pareho dun sa 2.4 GHz, wag dun sa 5 GHz kasi hindi magtutugma yung dalawang yan. So, pag okay na guys, nakakonect nyo sa Wi-Fi, mapapansin nyo na naka-steady na lang to. Yung nasa left side na LED indicator. Yan, so ang gawin natin guys, ituloy na natin yung setup doon sa laptop. So proceed na tayo dito guys, no? So i-select na lang natin silang lahat. Yan, manuals, Epson Photo Plus, software updated. Siyempre guys, yung support utilities, no? So lagyan natin sila lahat ng check. So click lang natin tong install. Then click lang natin tong install now. So again guys, dalawa yung Wi-Fi ng modem mo. So yung isa dyan guys is 5 GHz, yung isa naman is 2.4 GHz. Ang printer guys, ang nadidetect lang yan is 2.4 GHz. So doon mo guys i-connect yung laptop mo para hindi ka magka-issue. Kasi kapag ka nakakonect guys yung laptop mo sa 5 GHz, hindi mo guys makakonect yung printer mo dun sa Wi-Fi. So konting trivia lang rin, ano ba ang pagkakaiba ng 2.4 GHz sa 5 GHz? Ang 2.4 GHz guys, mas mabagal. Pero guys, mas malayo yung range niya. Ang 5 GHz naman guys ay mas mabilis. Pero guys, mas maigsi yung range niya. So usually talaga guys, pag nasa loob lang tayo ng bahay, kumukonect tayo sa 5 GHz. Pero kapag ka nasa labas ka ng bahay guys, kukonect ka dun sa 2.4 GHz. So basahin nyo muna to. Okay, then click natin tong start. Yan, so medyo matagal raw siya. Butin raw siya ng 15 minutes. So hintayin na lang natin. So yung lumabas guys na note kanina, no? So in-okay ko lang siya. Then nag-proceed naman tayo. So guys, nakalagay update successful. So click lang natin tong finish. Yan. Then next gagawin natin is click natin to, itong print test page. So i-open mo lang to, angat mo lang to. Angat mo rin to. Yan, tapos ito yung lock. Lagay lang natin yung papel natin, A4 size. So i-open lang natin to. Then magte-test print na yan. So ito guys yung na-testing natin. Yan, oh. Congratulations, you have finished setting up your printer. Epson Connect Solution. Yan, so basahin nyo na lang yung nandiyan sa screen. So nakapag-print na tayo guys, then click lang natin tong next ulit. So lalabas na to guys. Yan, so ask me later lang natin, then click na natin yung exit. So please select your country region, syempre Philippines, okay lang natin. Tingnan muna natin guys register, no? So click lang natin tong skip. Tapos finish na natin. So pag okay na yun guys, no? So pwede na natin gamitin yung printer natin. So guys, print quality test tayo. Siyempre, gagamit tayo ng iba-ibang material. So ito is RC satin na photo paper na gawa ng Kuyi. Ito naman guys is RC glossy na photo paper na gawa rin siya ng Kuyi. Ito naman guys is RC woven na photo paper na gawa naman siya ng Quaff. So magte-test print tayo sa tatlong to para makita natin guys kung ano ba yung pinakamaganda na gamitin na materials talaga guys sa mga 6 color na printer. Lalong-lalo na guys kung mag-offer ka nga ng photo printing or ng photo booth. No? So i-testing natin to guys, itong tatlong to. So ang gagawin natin ngayon guys ay magte-test print tayo. No? So iting pag-test print natin itong ang file ng Epson. So gawin natin, click natin tong print. Yan, tapos more settings natin. Yan, fit to printable area. Then, print using system dialog. Then, more settings lang natin. Tapos guys, ito i-select natin itong landscape. Tapos dito, i-select natin ultra glossy. Yan, para sagad na sagad na sagad. Then, standard natin. Then, click natin itong high. Tapos, tatlo yung i-print natin kasi tatlo yung materials natin. Then, i-print na natin siya. So, ito guys, nakapag-print na tayo dun sa ultra glossy. Yan, pero mamaya na natin siya i-check. So, ang settings naman natin ngayon, yan, matte, then i-high natin siya. Yan, so mag-print rin tayo guys ng tatlong page. Pagkatapos ito guys, no, i-compare na natin siya. So guys, meron nga palang nagtatanong sa page namin kasi ito yung ginagamit talaga namin na photo paper kapag 4 colors. Pero nag-transition sila guys to 6 colors. Tapos ito pa rin guys yung ginagamit nila na materials. So ito guys yung mini-message sila na issue sa amin na nung nag-test print nga kami, ayun rin yung issue. Yan, so ito guys is glossy na print. Ito naman guys is matte na print, no? So, ito makikita nyo itong gray na to. Yan, no, para siyang patsi-patsi o hindi siya buo. So, ito rin. Yan, so ito sa matte settings to. Then, ito namang magenta. Yan, no, mapapansin nyo na parang hindi siya kumakapit. Okay, pero yung iba okay naman.
Itong mga letters na to. Yan, so usually guys, ang issue is yung magenta saka itong gray. Yan, nagpapatsi-patsi. Yan, mga gray. Ganyan. So ganito rin guys sa glossy na print. So ganun rin siya. Ito yung magenta, mas malala nga to eh. Pag glossy yung setting sa atin ng printing eh, no? So sa gray, ganun rin siya, oh, yan, oh, para nagpapatsi-patsi. So ang suggestion ko lang dyan guys, ay palitan nyo yung materials na ginagamit, no? So ito, mga materials na to, ito yung magagandang klase ng material. Syempre, ito yung RC na photo paper na glossy. Ito naman yung RC satin na photo paper. Then ito naman guys, RC woven na photo paper. So bakit ito guys yung suggested ko ng mga materials? Diba kasi nga ang pigment ink is meron siyang waterproof na property. Kaya syempre, yung materials na gagamitin natin ay, yan o, may nakalagay rin siya guys na waterproof. So ito rin guys, yan, waterproof. Ito rin guys, waterproof. So ito, pakita ko sa inyo guys yung glossy settings natin ng tatlong materials na to. So ito, RC glossy na photo paper. Yan o, makikita nyo yung magenta. O diba, ang ganda ng pagkakaprint niya. Tapos yung gray, oh yan oh, hindi siya patsi-patsi. Then dito rin guys, yung gray niya, ganda oh. So kung naaalala niyo yung L121 natin, di ba inaalis natin yung tip noon. Pero ang L8050 kasi guys ay hindi natin inaalis yung tip niya, no. So kahit anong brand pa yan, basta glossy guys yung materials na ginagamit mo, prone pa rin siya guys sa roller marks. Yan ang kamukha nito oh. Pero itong ibang materials natin na gagamitin, kamukha nitong RC satin na photo paper, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo dati pa na walang magiging roller marks dito. Ito glossy. Yan, tapos tingnan nyo to, yan oh. O, di ba ang ganda ng gray niya? Tapos yung magenta niya, yan maayos. Ito rin guys, maayos rin yung magenta niya. Di siya nag-i-smudge. Ito rin oh, perfect na perfect yung kanyang print. Then dito naman tayo guys sa RC woven. Yan oh, perfect na perfect rin guys yung kanyang gray. Yung magenta niya guys, maayos rin. Itong magenta niya dito maayos, tapos ito maayos rin to. Kung medyo nagsasawa na kayo dito guys sa RC satin, no, pwede rin kayo gumamit ito guys, itong RC woven. Ang texture niya guys ay para siyang, alam niyo sa graduation picture nyo, ganun yung itsura niya eh. Parang may mga maliit na square-square. So again guys, ang recommended ko na materials, pag nagpiprint kayo sa 6 colors tapos photo printing, ito guys, RC satin. Ano kaya itong RC woven? Yung glossy guys, maganda rin naman yung print niya, kaso nga lang, yan o, prone siya guys sa mga roller marks. So next naman natin guys, syempre yung isa pa nating printout which is yung matte settings. So again, nagprint tayo sa RC glossy na photo paper, then ito naman RC satin, tapos ito naman RC woven. Yan, so check nga natin to pag naka matte settings tayo. So yung magenta, very nice. Etong gray color natin, yan o, pansin nyo walang patsi-patsi. Tapos ito guys, meron siyang pizza roller marks kaso hindi mo siya masyadong halata. So hindi guys masyadong halata kapag matte settings yung ginamit natin. Pero tingnan nyo dito guys, sa RC satin, o, tingnan nyo yung magenta. O diba? Ang ganda pa rin. Pati yung gray niya guys, yan, hindi siya patsi-patsi. Pati dito, oh. Grabe to, sobrang perfect talaga pagka RC satin yung ginamit nyo. Ibang-iba talaga yung quality nito. So sa RC woven rin guys, ganun rin siya. Ang ganda rin niya. Magenta, syempre yung gray, sobrang ayos rin ang pagkakaprint niya. So again guys, kapag 6 colors yung ipiprint nyo, ang highly recommended talaga natin is RC satin. Or ano kaya itong RC woven. So yung glossy photo paper, recommended rin yan. Kaso nga lang, yun nga, minsan may mga pizza roller marks talaga siya na hindi na talaga natin maiiwasan yan. So guys, meron kaming i-alok na bagong package ngayon, yung photo booth na business package. So walang kamerang kasama doon. Siyempre may kasama lang yun na printer. And ito yung sasama natin, RC satin. Pwede rin to guys sa any kind of printer. No? Halimbawa L121 lang yung ginagamit mo. So kung namumblema ka sa mga gasgas o mga roller marks, no? So ito guys, gamitin nyo to, itong RC satin. So kung gusto mo guys mag-avail niyan, syempre hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. So guys, ano ba yung napansin ko na pagkakaiba ng matte and syempre ng glossy, no? Sa mga kulay na solid guys, wala naman ako masyado napansin. Pero napansin ko guys, dito mismo, yung picture mismo nung portrait. So ito guys yung pinrint natin. Siyempre nasa cellphone ko. So ito guys, mas kamukha siya nito. Itong sa glossy na settings kaysa dito sa matte na settings. Kasi sa glossy na settings guys, no, mas dark output niya kaysa dito sa matte na medyo light siya. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, masyadong maputi yung picture ng babae dito. Hindi kamukha dito. Pag dito mo naman sila pinag-compare, yan, so halos magkamukha silang dalawa. Yan, pero yung iba naman, halos pareho lang. Ito yung black. So dito black na black rin yung gray. So ganun rin siya, no. So mga solid colors guys, halos walang pinagkaiba. So nagkaiba lang talaga sila guys sa picture mismo ng tao. So again, pag matte, much lighter yung kanyang printout. Pag glossy naman guys, much darker yung kanyang printout. So depende pa rin sa inyo, no, kung ano yung mas gusto nyo. Kung gusto nyo ba guys yung kamukhang-kamukha dun sa picture, or syempre kung gusto nyo na medyo mas maputi o mas blooming guys yung picture. So ito na guys yung comparison natin sa dalawang glossy na materials. So syempre ito yung unang glossy, ito yung madalas na ginagamit natin. Then ito naman guys yung RC glossy na photo paper, no. So ito guys,
may high waterproof na property siya. Syempre yung ginagamit nga natin is pigmenting. So ganito yung naging itsura niya. So ito guys, parehong matte na settings, no? So tingnan natin dito, ito nga yung problema nila, 'di ba? Nagkakapatsi-patsi siya. Pero dito ay wala, buong-buo talaga siya. Text naman guys yung magenta, yan makita nyo, na ang pangit ng print, tas kumakalat yung kulay itim niya. So dito naman guys, maayos siya. Okay, so dito naman tayo sa, ito rin yung gray na to. Yan makita nyo, patsi-patsi. Pero dito ay maganda rin yung print niya. So dito naman tayo guys sa glossy na settings natin. So minsan nga guys, talagang ganyan, may issue na ganyan, na merong roller marks. Okay, pero pag makikita natin yung printout nila, so dito patsi-patsi, dito naman guys ay maayos sa RC Glossy. Tapos ito rin guys, yan maayos rin yung print niya, dito naman patsi-patsi. Tapos dito naman guys sa magenta, kumakalat yung color block, pero dito maayos siya. So pag napansin nyo guys na ganyan nga, yan o, parang patsi-patsi yung kanyang print, no? So ibig sabihin yan guys, hindi compatible yung materials mo doon sa ink na ginagamit mo doon sa printer mo, or lalong-lalo na guys sa mga 6 colors na ink. Kaya laging hinahanap kasi guys sa mga customer niya yung glossy, kasi yun talaga yung default yan yung pinaka madalas talaga na ginagamit na materials pagdating sa printing, which is yung glossy. So kung pinagpipilitan talaga guys ng customer nyo na gusto nila ng glossy na materials, so ang highly recommended talaga natin dyan ay ito na, itong RC Glossy na photo paper. So guys, ito nag-testing tayo dito ng print ng 4 colors versus 6 colors. So, mahuhulaan nyo ba dito kung ano yung 4 colors dito? So, na L8050 nga, meron siyang borderless na printing. Kaya makikita nyo dito mula tuktok hanggang ilalim. Sobrang ganda niya. Ito naman, may border siya. Tapos, issue nga dito pag inalisan natin ng tip, makikita nyo dito banda dito, may smudge siya. Yan, kaya pangit pa rin yung print niya. Tapos, kung i-compare natin siya dito guys, dito sa cellphone ko, ito kasi yung picture na yan. No? So, pagpasensya na yung picture kasi nagising ako na maaga niya, naghatid ako sa anak ko, hindi naman ako morning person. So, ang kamukha talaga nito ay ito talaga, itong 6 colors. Okay, kasi ito medyo maitim ako dito Saka itong color red na to, mas maganda yung pagkaka-red niya dito. Dito kasi parang dark red siya So ito yung kamukha talaga nito. Meron siyang light cyan saka light magenta, kaya mas marami siyang colors na kaya niyang i-produce. Hindi kamukha dito guys sa 4 colors na mas konti guys or limited lang yung kaya nitong colors na i-produce. Yan, so the best talaga guys mga 6 colors. Kaya again guys, kung nagpunta na kayo sa photo booth, makikita nyo doon na ang printer na ginagamit doon usually ay L8050. So para makapag-print tayo through cellphone, syempre punta lang tayo ng Play Store, tapos Epson Smart Panel. Ito siya guys, no? So install lang natin siya. So kung na-install mo na siya guys, click mo lang tong open. So agree mo lang, then okay mo lang siya. Then next mo lang siya guys, then next. Tapos while using the app, then next natin, allow. Yan, so makikita nyo guys na na-detect na guys yung L8050 series natin, no? So itap lang natin siya. Then click lang natin tong okay. So dito guys, pipiliin ko na lang siguro ay ito, use styles. Okay yan. So you're using the latest firmware, no? Kasi in-update na nga natin to kanina sa laptop. So press lang natin tong okay. So ngayon guys, gawin natin, try natin mag-print. So click natin tong print, tapos print photos. So click natin yung next, allow all. Yan, so pwede na tayong mamili dito. Halimbawa ito ipiprint ko. So press ko lang yung next. Piliin ko dito ay A4 size. So media type natin guys, ang pipiliin ko dito is photo paper glossy. Tapos print quality natin, gawin natin siyang high. Then paper source, syempre automatic. Color is colored siya. Then 1 copy lang siya. Then press natin tong done. Tapos pipress ko na to guys itong print. Yan, so makikita nyo guys na nagpiprint na siya. So ang pinrintan ko dito guys is itong RC Satin. Yan, so una ko napansin dito guys ay tahimik talaga siya mag-print. Hindi siya kamukha ng L121 na maingay. Ito, hindi ito makakagising ng bata. Yan guys, oh, nakita nyo borderless, di ba? Yung pangarap nyo na printer, makapag-print ng borderless. Oh, borderless yan. Very nice. So guys, kung gusto mo mag-avail ng printer na yan, L8050, or kung gusto mo guys mag-avail nung package na may kasamang L80 na printer, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack, ayos na sulit pa. The Printing Shack, ayos na sulit pa.